reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, "Abba, Father." So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then also an heir through God. The word of the Lord. Nasa ikalawang pagbasa na po tayo mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Kanina po sa unang pagbasa mula sa mga bilang, nakita natin na ang pagpapala pala ay galing sa Diyos. Pero dumadaloy sa pamamagitan ng panalangin ng pari, ni Aaron, mga anak niya, at sa pamamagitan din ng mga magulang, mga lolo, lola, at kahit sinong tao, pwede tayong daluyan. Pero ang nagpapala ay ang Diyos. Eto na po, pagdating sa ikalawang pagbasa, ang pagpapala na binigay ng Diyos ay hindi lamang bagay o gamit. Kasi tayo kapag sinabing blessing, pag nabigyan kayo ng hikaw, pagpapala, o nabigyan kayo ng bonus, sabi, pagpapala, nabigyan ng bagong damit, parang pagpapala, lahat. Totoo naman pagpapala yun. Pero sa ikalawang pagbasa, ang pinaka-blessing ng Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus. Na sa takdang panahon, ipinadala niya. At ipinadala niya bilang kapwa-tao natin. Pinadala niya bilang anak ng isang babae. Pinanganak sa isang babae. Biruin natin, ang anak ng Diyos dumating bilang pagpapala. Pero pagpapala ng isang kapatid. Ang Diyos hindi na malayo, ang Diyos malapit. At ano naman na naging bunga niyan? Sasabihin ng ibang pilosopo, ano ngayon kung naging naging tao ang anak ng Diyos? Ano bang pakinabang natin dyan? Ang sabi ni San Pablo, dahil si Jesus ay naging tunay na tao, kapatid natin, ito na ang isa pang pagpapala. Tayo ay naging mga anak na ampon ng Diyos. Naging mga anak tayo ng Diyos dahil kay Jesus. At dahil anak na rin tayo ng Diyos, tayong makasalanan, tayo na malayo, tayo na parang hindi bahagi ng pamilya ng Diyos dahil sa ating mga maling gawi, binigay din sa atin ng Espiritu Santo. At pwede na tayong tumawag sa Diyos, Ama, Ama ko. What a blessing. No? Biruin nyo, yan ang pagpapala na higit pa sa kung ano pang kayamanan na si Jesus pinadala sa atin. At naging tao siya, naging kapatid natin. At dahil kapatid tayo, anak na rin tayo ng Diyos. May karapatan tayo na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. At tagapagmana na rin tayo. Anong mamanahin natin? Hindi lupa, hindi alahas, hindi piano, at kung ano-ano. Ang mamanahin natin ay ang buhay sa piling ng Ama. What a blessing! Salamat kay Maria na naging ina ni Jesus, naging kapatid natin si Jesus, at naging mga anak tayo ng Diyos Ama.